And Senator Bato now is still the chairman of the Committee on Public Order. Ay, yari sila dyan. And then they will be conducting an inquiry doon sa nangyari. And I think Lauren Legarda is the new Senate President pro tempore. I don't know, Melvin Matibag there na sumugod din at hindi pinapasok, no? I think this guy has a lot to prove about himself, but he's failing so fast. Miserably, because he's not doing it so well, no? Wala siyang appeal sa tao. Kailangan lang nila ng pera. Pera-pera lang yan. Kaya ganyan yan. May mga naipangako na yung mga pera-pera o ikaw ba? Eh di ba nga kaya nga di ba ang chismis yung NBI director dati na dating judge. Kaya ito umalis dahil hindi na may mga pinapagawa sa kanya na sundali lang ha? Ano? Ayaw niyang gawin. So kailangan, ganyan ba? So nagalit na din. Ayaw niyang gawin out of principio or ayaw niyang gawin dahil walang bayad? I think out of principle. Alam niyo, Soto has a lot of explaining to do. When APC took over the podium, no, nakita niyo yung panghaharang ni Soto na hindi mangyari yung makausap nila kasi they were suspending the rules bang tawag doon, Tita Itz, para makausap yung OSAA, no, kung ano nangyari, maipalabas yun sa CCTV. So, and hinaharang ni Soto kanina. So, sabi niya baka may mga ma-preempt na diyan, mga plano and things. So, I think he has a lot of explaining to do pagdating sa risk nung security ni Bato. Sabi dito, pero paano maging legalized corruption na may audit naman and it was mentioned in the video na magkano lang ang actual expenses. Ayun na nga! Bakit? Porket pa may audit, hindi na legalized corruption? That is part of the legalized corruption. O kung dari may audit ka, ang tinatanong ko sa iyo, alam mo ba kung paano ina-audit yan? Sinabi ko na nga sa inyo, bibigyan ko si Pam, Congressman Pam, o ito ang iyong MOOE, 50 million pesos. Sign lang yan. Yan ang audit. Nabigyan si Sam, naibigay kay Pam ang 50 million pesos. Doon nagtatapos ang audit, mga friends. Sa tingin nyo ba ang audit mapupunta kung paano ginastos ni Congressman Pam, kung ginastos talaga ni Congresswoman Pam, yung 50 million pesos sa ganito, walang ganon. That's why it's legalized corruption. I can also support that na ginastos ko siya via certification na the amount of 50,000 was used for purpose of a confidential activity in aid of legislation. Tapos wala, yun lang yun. Kasi that's the audit. Correct. Kasi wadang meron kang sukli na 49 million at 1 million lang ang ginastos mo. Tapos yung 49 million, yun na, goodbye na yun. Yun ho yung paraan. So, hindi ho tayo pwedeng panghawakan natin yung audit na yan. Kasi even the ibang auditing ng funds nila doon. Ang auditing funds nila doon, hindi resibo. Certification ng Congressman. Naibigay ba to amount na to kay Congressman EB? Check. May certification ni Congressman EB na natanggap niya yan. May certification, natanggap ba ang amount na to kay Congresswoman Itz? Check. Natanggap ba to ni Congresswoman Pam? Check. Natanggap ba First Lady? Check. Ganun lang yan. Tapos ililista ko lang kung saan ko ginastos yan. Walang official receipt required. Kasi ililista ko lang halimbawa, 1 million for computers, 2 million representation, 1 million advertising. Ililista ko lang lahat yan and then I will certify. I do hereby certify that the amount of 50 million was spent in these items here. Signed, Congressman E.B. Hugalbot. That's the audit requirement. And in fact,
Sas, when we were discussing this, no, meron pa ngang COA opinion na hindi sila pwedeng manghimasok sa books of accounts of Congress. Confidential nga eh. And, Confident. at wala, hindi yan pasok sa procurement. Right. Kung si Pam, no? Okay pa, Congresswoman Pam, ito ang iyong advertising fee, 20 million. Wala, hindi yan sakop ng procurement services na ito lang ang amount na pwedeng nating gastusin for advertising. Walang ganon, mga friends. So, yung mga sinasabi niyong audit, alamin niyo muna kung paano ino-audit. So bakit ino-audit si Inday ngayon? Bakit siya ino-audit? Kasi nga, kailangan lang talaga nilang may Babuyin si Inday. Babuyin si Inday, pagtakpan. Ngayon, yung best supporting actors and actresses, no, ang kanilang point, sige, join kami sa pakikibaboy kasi yun ang pinakamalakas sa kalaban sa 2028. Yun ang pagkakasundo nila. Yung matibag nila si Inday because they cannot outbest her sa 2028. Walang balota. Wala silang laban sa balota ni Inday. Yun. Kanina nag-speech na naman si Viste, no? Asking basically that question na kapag ba tayo ay mag-a-account, no? O to hold people in the to account daw, parehas ba? I mean, is it going to be equal for everybody? In such a way, ganun yung pagkakatanong niya eh. Hindi masagot ni Luistro. Kung pinapahold nyo into account yung mga tao, especially dyan, pare-parehas ba? Lahat ba dadaan? Sorry, Tita Itz. Okay. Proceed. Kuyang pa-flash ulit yun. Yeah. Oo, meron yan. Nanawagan daw si nananawagan si nasaan na ba yun ito? Nananawagan daw si Kong Mike Defensor sa SMN ngayon lang na nasa labas daw sila ng Senado at nananawagan kung may may oras kayo daw ay pumunta kayo doon sa Senado. I think nakita ko din yan kanina about a few minutes ago sa live na nandun na daw yung mga supporters ni Senator Bato sa paligid ng Senado. At ewan ko, Pam, at pwede mo bang tanungin sila kung ano bang nangyayari dyan, kung meron na bang maraming mga tao, mga supporters na nandoon na nga sa Senado. And is the lockdown still in place? Kasi prior to us going live, nakita ko yung isang balita na merong dalawang van na hinarang yung NBI. Tapos may parang dumating na PNP personnel na parang yung coaster nila to augment the forces of NBI. At kanina nga, merong isang staff ng Office of the Senate Sergeant at Arms ang nabugbog ng mga NBI. Kasi hinarangan nga sila kasi dapat hindi sila makapasok doon. Ang ginawa naman ng NBI, hindi nyo kami pinapapasok, wala rin ngayong makakalabas sa inyo. So kaya medyo Iba na yan. Yung tension kasi sabi ni Senator Alan, he was asking kasi nag-resign mind you, nag-resign yung OSAA kanina, yung Sergeant at Arms. Meron ng bagong Senate Sergeant at Arms ngayon. Kasi so, nag-resign siya. Is that resignation or just reassignment? Nag-resign siya. Kasi vacant lahat ng committee pero yung mga staff hindi naman automatic. Bato requested for it to feel safer kasi nga under the leadership of that sergeant, that security na nakapasok sila Trillanes. So he was actually very smart dun sa move na yun, no? Na na pinapalitan din niya yung head ng OSAA. And Senator Bato now is still the chairman of the Committee on Public Order. Ay, yari sila dyan. And then they will be conducting an inquiry doon sa nangyari. And I think Lauren Legarda is the new Senate President pro tempore. So I don't know what's happening now. Nandun pa ba yung mga senador sa loob? I think few of them, but some of my friends sent their view of from their car na nag-e-exit na sila. So may mga nakakalabas naman na, Kuyang. But
I don't know, no? Melvin Matibag there na sumugod din at hindi pinapasok, no? I think this guy has a lot to prove about himself, but he's failing so fast. Miserably. Oo. Miserably because he's not doing it so well, no? Wala siyang appeal sa tao, and I think he has something to deliver to whoever his appointees are. No? Ano lang po, kailangan lang nila ng pera. Pera-pera lang yan. Kaya ganyan yan. May mga naipangako na yung mga pera-pera o ikaw ba? Di ba nga, kaya nga, di ba, ang chismis yung NBI director dati na dating judge. Kaya ito umalis dahil hindi na may mga pinapagawa sa kanya na sandali lang ha? Ano? Ayaw niyang gawin. So kailangan, ganyan ba? So nagalit na din. Ayaw niyang gawin out of prinsipyo or ayaw niyang gawin dahil walang bayad? I think out of principle. Kasi dating judge yun. Dating judge yun, ano eh. Yeah. Oo. Dating police, naging judge. Oo. Ano yun? Yun yung ginawang pa ng movie na yung buhay nun dati. Ginawang pelikula. Parts, may interview daw si Senator Amy. She's talking about the coordinated move between the Senator Soto and the NBI. Ongoing daw. Alam nyo, Soto has a lot of explaining to do. When APC took over the podium, no, nakita nyo yung panghaharang ni Soto na hindi mangyari yung makausap nila kasi they were suspending the rules bang tawag doon, Tita Itz, para makausap yung OSAA, no, kung ano nangyari, maipalabas yun sa CCTV. So hinaharang ni Soto kanina. So sabi niya baka may mga ma-preempt na diyan, mga plano and things. So I think he has a lot of explaining to do pagdating sa risk nung security ni Bato. Yun. So, I don't know if you can look for that yung kay Amy, Kuyang. Pag muna kayo, maghahanap ako ng naka-live. No? May question ako. Kasi sabi mo kanina, yung sa PGMN video, may mga bago nang pumasok. If we are to assume na last year gawa na yan, may mga bagong pasok. Yung edit na ginawa, is it within the time frame na nakakulong si Franco? Yung may namatay sa ayuda. Recently lang yan eh. Okay. Totoo. But not necessarily yung habang nakadetain sila Franco ini-edit. Ito, naka-live yung SMNI ha. I-share ko to. Okay. Nag-freeze ka, Pards. Ambience na. Okay ba? Nakikita nyo? Yes. Is this live? Yes. Ang chaotic, no? That's Sa 5th floor yan? That's bingo. Saan ba ito pa? Ano po, arestuhin ba? Second floor. Sa session. Opo. Pero, so dito ko muna. So dito sa kanila. So ano po ang insistent daw pong NBI na arestuhin si Senator Bato? Not really. Huwag naman dito sa loob ng Senate premises. Opo. Pero pag lumabas, pwede sir eh. Well, hindi natin alam. Hindi natin alam kung pwede siya arrestin pag nasa labas. Basta pagkakaintindi ko, hindi pwedeng hulihin ang suspender while we are in session. Okay? And then, so paano po mariresolve ba yung parang standoff? Nag-uusap sila kasi we have agreed to cite in contempt those NBI elements who were chasing Bato. Opo. Kaya nang gusto daw pong kunin na ni Matibag, ayaw nilang iwanan dito. Ibibigay mo ba? Well, siguro just to ease the tension. I don't know. Si Senate President Alan and sila Director Melvin, usap nito dyan. Okay. And then sir, magkukonvene ba ang Senado as impeachment court? Yung bago liderato ng Senado? Kasi likely po bukas din yung articles of impeachment. Well, we have to follow the rule of law. Meaning, you have to convene. As an impeachment court. That is inevitable.
Thank you, sir. Thank you, Sen. Nakakain ka. Ayan, minara. Minara sa elevator. Boss, ito ko pagka, ano ba, challenge. Sino yan sila? Alan. Si Senator Bato. Si Bato nasa likod, oh. Ano po, SP? We're working on it. So we're sorting out issues with the NBI. Hindi. Tatlong issue, no? The manner and the way that yung warrant was executed. So basically, sinasabi nila, may coordination sila sa former SP at pinapasok sila. But of course, we're saying, kahit pinapasok kayo, hindi para makipaghabulan sa loob ng Senate. The second issue nga is yung contempt, that the Senate has to stand up for itself. And dapat ma-hold in contempt. Ang pinag-uusapan lang, saan i-hold, considering na siyam sila at medyo fully booked din tayo. And then number 3, apparently iba yung report sa kanila, kasi ang report sa kanila, yung USAA daw ang brusco, rather than yung taga-USAA na bugbog. So we're talking about fact-finding regarding that. So the senators are talking now. So as I said kanina, di ba, napaka-importante na level-headed tayong lahat. Pero napaka-importante na klaro na wag niyong paglaruan yung Senado. I mean, you know, this is not tabing kanto na, you know, will make excuses and So what's the May final sinabi decision? po ba sila? no, they're held in contempt. So it's a matter of saan siya they will pull out the NBI, but I'm sure that they have to report to their higher ups regarding the if they will continue to serve or they will follow our suggestion, which is to get a warrant of arrest from a Philippine court. Ayun, so ibig sabihin po, pero insistent ba sir yung NBI na makuha Hindi, si Senator maganda Bato? naman yung usapan, pero may kasama ko si Senator Amy, Senator Marcoleta, Senator Villar, Senator Pia. May iba't ibang opinion talaga kaya humahaba eh. That's why we have to decide ano yung mga ibibigay sa Committee on Rules and Committee on Public Order at alin yung i-decide tonight. Kasi nga, as you know, bumoto na yung House kanina. What's So the NBI stand on the arrest for Senator Bato? That they were allowed daw to come into the Senate and allowed to arrest him here By whom, sir? by Senator Soto. So, and your decision, and what did you insist? I told him we have Senate Resolution 44 and I told him ang stand namin is you have to get a court order, an arrest order from a Philippine court, Okay. and you have to allow Bato to exhaust his legal remedies. And after exhausting all of that, only then will we convince him to surrender. And they will abide by that? We're in the process of talking about that. So may But stand even if he says yes now, I am sure he has to report to his higher ups. So there's a standoff. Hindi pa naman kasi sabi nila they're willing to pull out tonight. So that doesn't mean they won't be back tomorrow. If So they will pull out tonight, tonight, si Senator Bato stays in the building. Nag-uusap pa kami ni Senator Bato kung saan siya mas safe. Kasi nga kung dati speculation lang na baka habulin or hanapin siya. Ngayon, it's very clear. if they pull out tonight, lilift niyo yung lockdown? Or No, naka-lockdown? yung lockdown was only to prevent, actually, it's really just asking people not to leave para ma-identify natin. May picture nga pinakita sa akin Senator Villanueva na nagtanggal ng polo yung isang NBA agent para nga hindi siya makilala. But if we Pero were still identified on na po lockdown, ba? Identified na yung... Nag-uusap Peter Cayetano. Pero dito attorney, meron kasing motion na inihain si Senador Rodante Marcoleta na isailalim sa protective custody itong si Senador Bato de la Rosa. Sabi niya rito, quote, until he is able to get all and exhaust all. Oh. Okay. It's so chaotic, no? Sobrang sobrang ang baboy. Okay, thank you. So, Thank you, Sas. Bumaba na si Sas eh. Thank you so much, Sas. Ay, good night, Thanks, Sas. Sas. Ayan. Moisturize na yan. Good night sa'yo. Grabe yung napaka Yung surreal sandali na lang. naman ang nangyayari. Napaka-surreal. Okay, question. Ah. Yung nakailang beses nakudeta na sa Senate? Cheese. Ay, Migs.
Cheese, Tatlo. Soto, Oh. APC. Tama? Hindi. Parang pres- So from from Migs to cheese. to cheese, that's one. Oh. Cheese to Soto, that's two. Oh. Soto to APC, that's three. 3. Oh. Tatlo nga. So, 3. Kuyang, may nakita kang ganyan in the past, Congress? Kasi si Cheese kasi was a carryover from the 19th Congress. Oh, so but that still makes him the SP. Well anyway, yes. So it was still a coup. Mm. So ano yan eh? 3 coups in one Congress, which is actually just 3 terms, no? Or 3 years, no? Well, not 3 years kasi yung iba dyan is 6 years eh. But nag-i-election every 3 years at merong re-electionist, no? Hindi ko na ma-remember, hindi ko na ma-recall if merong ganitong 3 beses nagpalit ng liderato ng Senado in a span of ilan lang ba? Ilang taon lang ba? Kasi 2025 si Two Congress lang yan. not 2 Congresses. 2 and a half. We're not even talking about 2 Congresses, although it's 2 Congresses technically. Oh. But if we talk about Cycles. if we talk about the Sessions. calendar years, kailan ba si Cheese tinanggal? 'Di ba 2020 2024? Yeah. Parts meron yung 2011 na 11th Congress, panahon ni Estrada. Ilan? The old Ilan sila? Estrada. So, sabi dito, Senate leadership shifted from Blas Ople to Franklin Drilon, then to Nene Pimentel, then back to Drilon. Ayan. Isang So, taon lang yun or 11th Congress. 11 Congress yun. What we're talking about is just a span of less than 2 years. Because from Senate, from Cheese Escudero, a carryover of the 19th Congress, no? Doon sa 19th Congress, pinalitan siya. Mig Zubiri, pinalitan ni Cheese. Tapos pinalitan si Cheese ni Soto. And then si Soto ni Cayetano. Because Cayetano is only the second Senate President in the 20th Congress. Diba? And in the 19th Congress, dalawa yung Senate President doon. Si Cheese at saka si Migs. Meaning to say, in the 2 Congresses, 4 ang nagiging But if we are talking about the proximity of the change in leadership, 1 year din yun. 1 year din. 1 year and 4 months. Na nagpalit-palit. So, chaotic din. Ito wala. Ito lang may 1 year na wala. Si Soto wala pa 1 year. Wala, di ba wala? Di pa nag-init yung puwet niya sa upuan. Kakailik lang niya eh. And this is what I was saying noon, Pam, at Pard Eats, no? They had a very slim majority. A majority of 15. Correct. And one of the highest minorities noon was 9. Okay? Because simple majority lang, all you need to do is have the 13 votes, no? Pero ngayon naman, itong new majority now is also has a very slim majority. Kasi 13 lang din sila eh. So, at any given time, if you have 2 na sasanib doon sa either way, no, especially doon sa bagong minorya, magkakaroon na rin sila ng bagong mayorya and practically a new Senate President. So this is a very, and normally in any change of leadership, kahit tinatawag na Senate coup yan, nagko-caucus yan sila na para magiging smooth yung transition ng bagong structure nila. So meron silang bagong Senate pro tempore, a new majority leader, blah 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 and everything. Etong nangyari kanina, parang talagang totoong coup talaga.
Oo. Actually, kuya, Oo. I'd like to share a story, no? May mga kaibigan kasi tayo na mga staffers ng majority. So tayo, naririnig na natin na may coup, and we also thought it was gonna be Pia Cayetano. Siguro feeling ko it was a decoy, no? Imagine Pia tapos biglang yung kapatid pala si APC. And alam ko kanina, tinanong ko yung kaibigan ko sa majority. Sabi ko, bulag kayo, hindi nyo nakita. Tapos sabi niya, ako amoy na amoy ko, kaya lang ayaw maniwala nung mga taga-majority. Kasi alam mo yung pag nasa echo chamber ka nila, di ba? Tignan mo, bulag talaga sila. Look at Soto na pinapasok pa sila Trillanes to deliver bato. To deliver bato to these agents, no? So bulag na bulag sila. Because you also see sa ano nila kanina, sa demeanor nila nung pinapavacate na yung positions, no? Talagang they were caught off guard. First time Risa Ontiveros was just really speechless. Na Okay. Okay. Then, you know why? Sorry, You know kuya, why? isipin ko Okay, lang. go. Even Lani Cayetano there, dun sa, di ba, she was next to Alan, syempre sa O-taking, the wife, Lani Cayetano, they did not see her. Parang tagong-tago din kung saan siya galing. Wala siya sa, feeling ko nasa sasakyan lang siya. Ito lang ha. If you look at the changing of leadership, especially sa Senate President dyan sa Senado, automatically, after the new Senate President sits, meron kaagad na mga panibagong number one is the Senate President pro tempore at saka yung majority leader. Very important kasi yan eh. Pero when the change came kanina, no? In fact, until now, I think Joel Villanueva is still designated as acting majority leader. Hindi siya well planned na meron na silang nominees, no? Yes. Organic yung nomination kanina. Well, not organic. Joel Villanueva was a compromise candidate or a compromise majority leader, no? Para lang may sense of parliamentary correctness. Kasi kung makikita mo kanina talaga, walang walang order parts, no? Hindi talaga smooth. If you look at all the changing of Senate presidencies or speakership, kahit medyo madugo yung away nila, when the moment comes na talagang i-declare vacant yung blah blah blah, ang position as Senate President, and then I nominate blah blah blah, and then mayroong transition talaga. At para bang yung concession andun napag-usapan na nila behind closed doors. Kasi yun naman talaga ang ano nila eh. Para hindi parang yung pagka nasa plenaryo na sila, makikita ng mga tao na very professional sila, very dignified, very statesman-like yung kanilang conduct doon. Kanina talaga, medyo sa tingin ko talaga, medyo off talaga sa akin at they were caught off guard talaga na pupunta si Bato and then they will mount that coup. Since yesterday, we knew na dadating si Bato. Yeah. But yung kung bakit bulag at bingi ang majority, problema nila yan. Ibig sabihin, sumampa na sa authority ninyo na ever powerful kayo. Hindi na kayo nakikinig sa noise surrounding you. Nalasing na sa kapangyarihan. Akala nila nalasing na sa kapangyarihan na they think that they could get away with anything. Yes, they're so emboldened now that they acted with complacence na yung sobrang kumpiyansa na sa sarili parts, no, Pam, na wala na yan, hindi na yan biglang sumulpot itong si Bato. So ngayon, talagang, probably they... It's also a whole gamut of things, like for example, no, yung pagpapalit, yung dalawang Villar
like it or not, napaka-essential para makumpleto yung actual pagpapalit ng Senado eh. Kasi up to this time, hindi pa rin natin alam, takot pa rin ba sila sa administration that they would not choose to jump ship right away. Parang it's a whole gamut of factors na made this happen kasi parts eh. Like yung necessity dahil dumating si Bato, necessity na ganun yung nangyayari with the NBI people, and that the current leadership might not have allowed this to happen if they would not have done these things. Sabihin mo na medyo magulo at mabalasik ba parts, no? Mabalasik, nagtapang sila. They did this for the right reasons, but risky. What if hindi nila nakuha yung bilang? What if the Senate was more prepared? Nakuha mo. Paano kung yun na nga, the Senate was the leadership rather was ready more than everybody knew na ready sila. This was all very risky on the part of the minority. True, to the point na napalabas mo si Bato. Kasi even if they have the numbers as explained by Sas kanina, no, you need an extra one na just in case kalasan kayo, meron kang excess. And Bato had to like, ito yung akalang lang natin cute sabihin na na yung showing up for a friend, showing up for a family member. But this one, Bato, showing up hindi lang para sa sarili niya, hindi lang para sa Senate leadership. He showed up for VP Sara. Exactly, Pam. Diba, ito talagang sinasabi ko ito, inuulit-ulit ko talaga ito. Timing is everything. If you look at the warrant, it was issued already November 6, 2025. November 6, 2025. Okay? At mula noon, nagtago na si Bato. Why is it na ngayon lang siya lumabas, risking his liberty? Risking na arestuhin siya. And we are told, no, at nag-post nga si Atty. Torion na meron ng eroplanong nag-aabang for Bato para ma-render siya doon sa The Hague. Meaning to say, oh my God. This is Bato's ultimate sacrifice. Kasi alam niya that the numbers in the lower house ay lutong Macau na. And the only avenue for him and for our countrymen and the rest of the Senate to protect the Vice President and our institution and our Constitution is for him to show up and mount that coup, the change of leadership, to protect the Vice President, not only the Vice President, but our Constitution. So, kaya pikon na pikon siya doon sa interview niya. Yeah. Sorry. Yeah. Go ahead. Yeah. Kaya pikon na pikon siya doon sa interview because 'di ba, he came in iniinda niya, I think nabalian siya ng daliri. Nabalian at saka nasugatan. Buti nga hindi nag-split no. Well, nabalian siya. Tapos yung tension and also pinagpag niya yon ng parang he was there. Yung report niya sa akin kanina parang andito lumitaw si Senator Bato, nagwawala si Senator Bato. And then but when you saw the behind the scenes, no, hindi naman pagwawala, but then of course it's not the proper demeanor, decorum pag nandoon ka sa session hall. Hindi gano'n, hindi ka pwedeng umasta ng gano'n. But he was all out saying na papasok ako dito. Hinarang ako ng NBI, bakit ginagawa nila sa akin to? Tapos meron siyang nakaharap na media na parang, ano pong ginagawa nyo dito? Why are you here? Tapos siya, nabwisit na siya, di ba? Sabi niya, pag wala ako, hinahanap niyo ako, ngayon lumitaw ako, ganyan, tanong ninyo sa akin. This is the Senate. So, ipinalo na niya yung table, no? But then again, kay Senator Bato de la Rosa for showing up for VP Sara, pagbalik ni Inday galing Hague, ang diretsyo niyan dadalawin si Bato.
And we have to be mindful of the events that's going to take place in the next few days. Kasi we are now in a constitutional crisis. Honestly. We are now in a constitutional crisis because number one, tama si Senator Marcoleta, he invoked Article 145 of the revised penal code. Na you cannot block a member of Congress when he is trying to enter or wala. Article 1. And there is another article in the revised penal code that prohibits any government agency to arrest a member of Congress. Although, ang qualification doon is for offenses na yung penalty is just 6 years of imprisonment or lower. But the problem is, paano mo ngayon matahi yun when in fact, yung warrant of arrest mo, even if it constitutes an offense na more than 6 years yung imprisonment, hindi naman yun issued by a local court. So meaning to say, we are now in a constitutional crisis. In the view of the NBI and Trillanes and whoever and PCTC, no, meron silang karapatan. In the view of the Senate, backed up by the Senate Resolution 44, calling for the government, the executive, na idaan muna sa lokal na mga korte, no, ang proseso. So, we are now in a quagmire. Sino yun ang mangingibabaw? Yung nag-i-implement ng warrant na isang ahensya lang or a bureau under the DOJ? Or yung mismong kataas-taasan at kagalang-galang na upper house, kaya tinatawag na upper house yan ng legislative branch which is a co-equal branch of the executive. And therefore, there is an urgent motion filed by the camp of Senator Bato. Okay. Precisely to address this constitutional issue. Mapapagod na naman ang korte niyan. And I think they're working overtime now. Sa Supreme Court na naman yan, of course. Actually, Tita, hiniling na yan ni Senator Marcoleta na sana umilos na ang Korte Suprema. Dahil yung nangyayari kay Bato ngayon should be a wake-up call to the Supreme Court. Yes. But they are aware, the court is aware that there are meron pang additional people who would stand to be treated the same way as PRRD. Ang ngayon lang nangyari na siya, no, and it's happening now. Pero ang problem, alam mo kasi ito hindi ko siguro kailangan natin paliwanag, no, sa yung mga ordinaryong mamamayan na ang mga ganitong powers and authority na ine-exercise, akala halimbawa ng NBI, they have the power, they have the authority. Hanggat hindi yan nako-question, they would still continue to try to proceed with that order. Tuloy-tuloy nilang gagawin yan as if hindi nila naririnig lahat ito, no? So, hindi natin, kumbaga sabi, merong petition, may ganito, may magpipetisyon, di ba? May karapatan si ganito. Unless there's really an action now in court, itutuloy nila yan. So, the protection for Bato and the Senate right now is very vital. Kaya yung pag nanandun yung mga tao ngayon, nagtatawag sila, that's very important. Kasi without that, nothing is stopping these people from entering the premises and taking Bato. Absent a resolution from a court, a decision, or an explanation, an order from a court. Absent that, salita lang lahat talaga tayo. Itutuloy at itutuloy nila kasi sa pananaw nila, nasa tama sila. So hanggat hindi yan na binibigyan ng desisyon, na malinaw na desisyon, they will pursue what they were ordered to do. Parang si Torre lang yan, di ba? Na alam niya na ano bang dialogue ng Marcos administration whenever they're going to affect something na alam nating mali. Doon na kayo sa korte magtanong. We will do what we have to do.
So they're very consistent naman sa kanilang mga actions. And of course, we don't agree with that. But I'm just trying to, yung side ba nila, how they're doing things. Pards, nandyan yung interview ni Amy. Nilagay ko sa chat natin. You might be interested. Pinadala ni Nutcracker. Ano ba yun? Kailan ba yung interview niya? Kanina din. Yan yung na-miss mo yung interview na yan kasi na late na yung kay Jinggoy. Nauna yan. Siya yung pinaka-una nagsalita. Tingnan natin. Yeah. I saw this. No, you want me to play it? You wanna see it? Okay. Teka. Oh, marami ng vloggers sa labas pala. Oh, that's good. Teka. Bakit ito nag-ano? Okay. Sound on upper left. Upper left, kuya. Ay, upper left, yeah. Kailangan sa akin, kailangan panindigan ng Senado ang aming karapatan, ang aming kalayaan bilang institusyon. Hindi ito tungkol kay Bato, kundi yung institusyon. Talagang binabastos na kami. Talagang naman babuyan na to. Sinusugod na yung mga kwarto ng Senado. Ano ba to? Take over ng NBI? Sino sila? Bureau lang yan. True. Ma'am, so insistent ma'am ang NBI na ma-serve yung warrant of arrest ng ICC? Oo, pinagpipilitan nila. At ang nakakapagtaka, talagang sinasabi nila na hindi ko naman kaya silang pagalitan. Sabi nila nag-coordinate daw sila sa Senado. At hinayaan daw at kinumbida daw sila ng dating Senate President, pinakain pa doon sa kanyang opisina at inanyayahan na doon tumambay. Kaya medyo nasupalpal kami. Sabi namin, ba't kayo pumasok dito? Bawal pumasok dito. Nakapag-coordinate naman kami. Anong coordinate? Pinapasok kami. Inimbita kami. Nag-coordinate kami. Pinakain kami. Pinapasok pa kami dun sa mga opisina. Tumambay. Yun ang sabi sa amin. Yun sabi namin, okay, hindi na ganun ngayon. Pero, ang maliwanag, hinayaan sila at inanyayahan pang kumain. Sir, when was this encounter po with the SP Soto? Yung kiniklaim po na pinakain pa raw po. Totoo naman. Talaga naman. They were consulted kasi aarestohin daw nila si Bato ng 2 o'clock. So nag-antay sila before 2 o'clock. Pinakain sila. Yun ang pagkaintindi ko dun sa kwento ni Matibag. And then ma'am, kinukuha din nila yung mga NBI agents na yung mga kinomtempt, pilit nilang kinukuha. Tapos sabi namin, pwede ba i-clear muna to ng i-clear muna yung buong Senado, umalis, mag-withdraw muna kayo dito. Andito, umaasta yung mga NBI, kompleto yung long arms, nagla-lockdown. Binubuksan yung mga sasakyan ng mga empleyadong papasok, pati yung papalabas. Ano ba ito? Dapat, ang una, mag-withdraw muna sila. Umalis muna sila rito kasi bago na ang liderato rito, hindi na kami kinonsulta. Ibang usapan na ngayon. Anong naging agreement po, ma'am? Ha? Ano pong naging pinagtapos? Oo daw, pero nagkakalat pa rin yung NBI. Andyan, nakikita ako pa eh. Ma'am, nag-confirm yung ICI na meron nga talagang ICC. Sorry. Wala. There's actually a warrant of arrest. Sinabi nila? Hindi ko alam. Oo, tignan natin. Tignan natin hanggang hindi natin nakikita. Alam natin may proseso yan. Ako nag-imbestiga doon sa pagka-kidnap ni Presidente Duterte. ICC, wala namang enforcement arm yan, dadaan sa Interpol. Yung Interpol, tatawagan yung PCTC, yung ating transnational crime. Kailangan na yung ICC warrant dalhin sa korte na Pilipino dahil hihingi muna sila ng Filipino warrant of arrest for enforcement of judgment, foreign judgment. Hindi basta-bastang papasok yan at dadamputin yung isang Pilipino. Bayan natin to eh. Tapos pagkukunin yung mga Pilipino ng basta. Tama ba yun? Ma'am, na-impeach na po si BP Sara. So paano po? Bagong liderato ng Senado? Sa akin. Okay. Itong mahirap. Ang pinakamahirap kay NBI ngayon is paano niya ma-regain yung tiwala ng tao sa kanya. Mahirap yan. Wala na yan. Hindi na yan maririgin. With today's NBI. Well, under the leadership of Matibag, walang trust. Ay, alam mo, gustong-gusto kong mag-post, kuyang, ng ang former director, letter M din, not Matibag. Magno.
Former Director Magno, ano na pong nangyari sa NBI? Gustong-gusto kong mag-post eh. Kaya lang i-verbalize ko na lang dito. Kasi yung tanong natin, ano pong nangyari sa NBI? Ba't nagkaganyan po kayo? No? Nasa leadership talaga eh. And people will lead by example. Pero I'm pretty sure yung mga staff, yung mga tao ni Matibag ngayon, no. This is the agency ba na ang taas ng tingin natin, ano? Talagang minsan nga we want them to step in, tayo pa saan na yung NBI. Pero ngayon kasi I feel siguro napaka-demoralized ng grupong ito ngayon kasi nakikita nila ito, no? And this Matibag guys. No, I beg to disagree. Sorry, ha. With all due sumama respect na sila sa NBI, bakit ninyo in-implement na wala nga si Matibag doon, si Trillanes ang amo nila? Sino ba si Trillanes? Under what authority is he operating, commanding the NBI personnel na implement yung warrant? So fuck you, NBI. Actually also, this is Soto's last stint in politics. No more. Oh, well, he's old. He's 80 something. Sorry, Pam, ha? Ako, I've given so much credit and respect to the NBI. Really. Same. Even here. Kasi hindi ka pwedeng maging NBI agent pag hindi ka abogado. That's the minimum requirement is CPA ka, certified public accountant ka. Pero look at what they did to our institution. Look at what they did. Hinalungkat yung mga kwarto ng Senado, the hallowed grounds of the Senate, where presidents and vice presidents were molded. Tama. Binalahura nila. You know, ako ngayon ako sa politika. Pero ako, yung kopya ng Constitution, Biblia ko yan, Pards. Even if I'm not a lawyer. Because yun ang kinakapitan ko. Every time I have questions, asking myself, where the fuck is this country going? I have a copy of the local government code with implementing rules and regulations. Yung 2 libro na yan, binabasa ko yan, kinukonsulta ko yan. Only to, educate me more. At, para masabi ko sa mga kaibigan ko, mga anak ko. Because this country now is so fucked up. We're a fucking failed state. Can you imagine? Tama si Amy, ha? You are just a bureau under the DOJ. Tapos, undahin mo yung Senado. Sino ba yung mga tao na galing dyan? Na nire-respeto natin? Statesmen na nire-recognize globally as one of the best statesmen this country ever produced. Tapos gaganunin lang ng isa, and the sad thing is, isang former senator. Imagine that.